Announcing the departure of Malaysian Airlines MS-299 bound for Kuala Lumpur, Colombo and Jeddah. Passengers are now boarding at After you left, pinahanap ka ng papa. Eh, mahusay ka magtago eh. Nabalitaan niya na waitress ka raw sa isang roadside cafe. Wala namang masama dun eh. Pero napaiyak nun si papa. At dun siya inatake sa puso. Well, yung una. Saan nakaburo lang, Papa? Sa bahay. Bakit hindi sa asyenda? Nandun lahat ng kaibigan niya at kakilala. Wala na sa atin ng asyenda, Ira. Marami nangyari nung nawala ka. Yung dating kanang kamay ni Papa, si Mang Vener, tsaka yung anak niyang si Edwin. Sila na ngayon ang may-ari ng asyenda Noche. Condolences, Ira. Nakikiramay ako, Ira. Thank you. Nakauwi ka, Ira. Ira. Nakikiramay ako. Salamat. Salamat po. Salamat. Thank you. Hindi ako naniniwalang nalubog sa utang si Papa sa magamang yan. At lalong hindi ako naniniwalang ginawa silang kasosyo ng Papa. Hinokus-pokus lang nila yan para makuha nila ang asyenda sa atin eh. Noon pa, malakas na ako tubko sa kanila. Pinakain lang ni Papa ang ahas na tutuklaw sa kanya. Pa? I'm so sorry.
sorry. I'm really so sorry, Papa. Papa, please forgive me. Itay, may ibabalita po ako sa inyo. Tungkol po dun sa kaibigan ninyo. Si Don Artemio. Wala na po siya. Inunahan na po kayo. Luluwas po ako ng Maynila para makiramay. Para magbigay galang. Sayang di ko kayo makakasama. Pero huwag ko kayo mag-alala. Ipararating ko pagdamay ninyo. Mauna na po ako, Itay. Hi there. Hi! Karera tayo. Woohoo! I won! I won! Oh. I won! Congratulations! That's not enough. I want my prize. Next time na lang. Medyo malayo pang biyahe ko, baka abutin ako ng dilim. Okay. Pero humanda ka pagbalik mo, ha? Ayaw mo magsumama? Ay, no. Marami pa akong asikasuhin dito eh. May mga Japanese na titingin sa mga studs. And besides, may baby horse akong may sakit. I have to attend to him. Alam mo naman ako pagdating sa mga kabayo ko, para kung mami hindi mapalagay. Okay. I'll see you, huh? Okay. Bye-bye. Hurry on home. Yep. Take care now. Bye! Paano napunta sa mag-amang Torres ang hasyenda namin sa Batangas? Shortly after you left, inatake sa puso ang papa mo. Nakaligtas siya. But he needed to rest. Kaya't, ipinagkatiwala niya kay Ronald ang pamamahala ng Noche Enterprises. Well, and you know your brother, talagang wala siyang business sense. At dahilan sa kanyang mismanagement, maraming mga transaksyones ang mga nalugi hanggang sa unti-unting bumagsak ang Noche Enterprises. And that's the time when he turned to the hacienda. At pati na nga yung mga share ni Venerando Torres ay nautang niya. Anong karapatan ni Mang Vener na magkaroon ng share sa Hacienda Noche? Well, your father made him his industrial partner. Ano? Bakit? Dahilan siguro sa mahusay mamahala ng hacienda ang magamang Torres. Lalo na yan si Edwin. Kilala mo si Edwin, hindi ba? Magaling na bata yan si Edwin. Napakagaling. Palibas ay matalino. He graduated with the highest honors. That's not enough para gawin silang kasosyo. To think na pinag-aral lang siya ng papa. Ira, matagal nang pinutol ng kapatid mo ang scholarship ni Edwin. At ang lahat ng kanyang tinatamasa ngayon ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. You mean, attorney,
Talagang wala na kaming pag-asang mabawi ang asyenda. It's all there in black and white. Pumabagsak na pala ang mundo ni Papay. Wala akong kalam-alam. Sorry. Eh, kung naman, Mare, maayos ang lahat ng ito, hindi ba? Sana naman. Eh, kailangan ayusin. Kung hindi, kailangan mo magkakaroon ng malaking mapakala naman ng... Oo. Sa pinakamahusay mga buyer sa lugar na ito. Yun ang isa pa. At Excuse me, ho. kung hindi So, itong juice, ho. magkakaroon ng kaayusan, Oo. talagang magiging Ito pa, gulo ho. ang takbo ng mga pangyayari. Pero wala namang gulo na hindi maayos. Kailangan daanin lang yun sa magandang pag-uusap. Ira! Edwin, halika! Para sa'yo. Ang ganda, salamat ha. Kinuha ko yan sa bakura namin para sa'yo. Ira, ano ba? Halika na! Naku, si Kuya Ronald, aalis ka na? Punta na kami sa Maynila. Di na ba kita makakita ulit? Babalik kami dito pag bakasyon na namin. Ito, remembrance. Sige ah. Para maipakita natin sa Securities and Exchange Commission with any bankruptcy proceedings, they need those people. Ano ginagawa mo rito? Nakikiramay ako sa inyo. Bakal na mukha mo, putra! Tama na, Kuya. Please. Ang lakas ng loob! Bakit ha? Pati ba naman tong bahay at lupa namin pag-iinteresan yung magaba? O baka naman pati atol ni Papa gusto nyo kunin? Sige, kunin mo! Kuya, please. Ang Tama kapal na. ng mukha mo! Tama na. Kuya, please. Ronald! Ira, nakikiramay lang ako. Nakikiramay? Hindi ba dapat ay nagdiriwang ka? Kayo? Dahil nasa inyo ng asyenda namin, kinamkam nyo na. Ira, Pinulag niyong papa. Niloko niyo siya para makuha niyong lahat ng gusto niyo. Ang kapal talaga ng mukha mo. hindi totoo mga sinasabi mo. Sabihin mo sa ama mo, magtutuos pa kami. Gagawin kong lahat para mabawi ang asyenda naming ninakaw niyo. What's the matter? Parang wala kang kagana-gana. I'm just tired. Ang haba kasi ng biyahe. Then go take a rest. By next week, na-perk up ng energy mo. Felice is inviting us to her party. I don't feel up to any party. Dring! Ditas! Bakit, kuya? Ang banyo ko sa kwarto. Hanggang ngayon hindi pa nalilinis. Ang pangi-pangi. Nasaan ba ang mga katulong? Nasaan? Pinaalis ko na. Wala na tayong sisweldo sa kanila eh. Si Aling Luding na lang ang naiwan. Mamaya, linisin mo ang banyo ko, ha? Opo. Huwag mo naman masyadong pahirapan si Aling Luding. Siya na nga lang nagpaiwan dahil naaawa sa atin eh. Baka mamaya pati yan umalis. Sige ka, ikaw rin mahihirapan. At least ako, sanay ako mabuhay kahit walang katulong. Ano to? Ito lang ba almusal natin? Kuya naman, marami nang nabago sa buhay natin. Kailangan na nating mag-adjust. O ito.
Wala tayong magagawa. Mahirap na tayo ngayon. Pati nga itong bahay malapit ng ma-embargo eh. Kung bakit ba naman kasi pati itong bahay sinanla mo? Pambili ng gamot ni Papa. Pambayad sa ospital. Sa doktor. Mula nang nalugi ang negosyo natin, wala na akong income. Ikaw, nasaan ka? Nagbubuhay jet setter ka. Nagpapakasarap. Hayaan mo. Kikilos ako. Lalapit ako sa mga kakilala natin kamag-anak. Wala na tayong kamag-anak, Ira. Mula nung naghirap tayo, wala na tayong kamag-anak. Pati kaibigan, wala na. Di bale, maghahanap ako ng trabaho. Excuse me, I have an appointment with Mr. Nieto. Miss Ira Noche? Yes, Yeah, he's waiting for you inside. thank you. Okay. Yes? Come in. Mr. Armando Nieto, Yes. good morning, sir. Good morning. And you're Miss Ira Noche? Yes, sir. Please sit down. Thank you. Make yourself comfortable. Kanina pa kita hinihintay. Dinala mo yung portfolio mo? Oh, nandito pong lahat. Thank you. There's Sir? more. Great. The slides. I must see this. Saan ka kumuha ng photography? Actually, sir, wala ho akong formal studies. Although I attended some workshops in photography when I was in Europe. Mostly in Paris and a summer workshop in Rome. Aside from photography, what else would you like to do in an advertising company like Bead? I would like to try layout, sir. Very good. Well, congratulations. Welcome to Bead. Thank you, sir. Glad to have you. Thank you. Binigyan siya ng extension ng bangko, Edwin. Pero masyado na malaking accumulated interest. Ngayon, kung masyadong maliit ang kinikita ni Ira at palaki ng palaki ang interest ng pagkakautang nila at steady ang pagtaas nito, malamang ma-embargo ang bahay at lupa nila. Ngayon, kung ibibenta naman nila ang ancestral house nila, wala rin mangyayari dahil kinuha na ng bangko ang interest at utang. At saka, boss, sino naman ang bibili ng bahay na nakalubog sa napakalaking pagkakautang? Kawawa naman sila, Ira. You should see my horses. They're beautiful. But beautiful horses don't run fast. Hi! Are you enjoying yourself? Pang-exhibition lang Sige. sila. Pang Oops, beauty watch contest, it. kumbaga. Hindi pa karera. Not my stallions. I personally see to it na hindi lang sila magandang tignan, kundi mabilis pa silang tumakbo. My horses won several racing competitions. Great! How about next week? May darating ako mga Arabian Bored horses. ka na, no? Aren't you going to discuss anything else? I'm so tired of this business. Why don't we talk about your boyfriend na lang? Yeah, talk about him. You know, tall, dark, and handsome daw siya. And well sculptured too. Macho, macho. Whoa! Where is he now? Grabe, gwapo. Pakilala mo naman kami sa kanya, ha? Just give me a minute. Hurry back. Uy, ang gwapo. Grabe. Come. Gusto ka makilala ng mga kaibigan ko. They're dying to meet you. Malapit dito. Edwin, I'd like you to meet Mags Laurel. Hi, pleased to meet you. And Boom Boom C. Hello. And this is... Chikay. Chikay Formoso. Hi. So, the chismis is true after all. You've got yourself a good catch. Oo nga. Of course, as always. Pipili ba naman ako ng ikahihiya ko? I always choose someone I can be proud of. Ginagawa mo akong laruan. Hindi ako sa laruan na makintab at magara at kailangan mo ipagparangalan at ipag-ingit-ingit sa mga kaibigan mo. Ano ka ba? It was just for fun. Fun. Just for kicks. I didn't mean to offend you. Well, I was offended. Lagi ka lang ganyan.
Lagi mo ang pinaparada sa mga kakilala mo. And it worked, didn't it? Dumami mga kakilala mo. Nadagdagan ang mga kliyente mo. Ang mga kliyente natin. Akala mo ba kung hindi dahil sa mga plastic parties na ganito mabebenta ang mga kabayo natin? Ang mga products ng asyenda mo? Hindi. Look, do you think kaya nagpapaparty ang mga mayayaman at dumadalo ang mga iniimbita ay just for the simple pleasure of it? Of course not. Business din yon, Edwin. That's where you meet people. And meeting people is the core of any business. So, if you want to be successful, kailangan mapansin ka. At para mapansin ka, kailangan mong pumarada. Kaya huwag kang magdamdam kapag pinaparada kita. Dahil yun ang simula ng tagumpay mo. Tagumpay natin. Hmm? Ano bang problema mo? Pwede ba pagod lang ako? Overtime? Oo. Kailangan ko na itong tapusin. May presentation na kasi ako next week eh. Well, good luck. Sige, Ira, una na ako. Sige, good night. Good evening. Pwede ba tayo mag-usap? Meron akong business proposal na makakatulong sa'yo. I'm not doing any business with you. Hindi kami magnanakaw, Ira. Hindi namin magagawa kay Don Artemio yan. Napakalaki ng utang na loob namin. Sa maniwala ka at hindi, mahal ko't ginagalang kong ama mo. At ngayong wala na siya, gusto kong sa'yo magbayad ng utang na loob. Hello, guard. Pwede ka ba pumasok dito sandali sa artist's room? Oo. May magnanakaw dito eh. Sige. Ngayon, kung hindi ka pa rin naalis, pangangatawanan kong pagsusumbong sa gwardya. Ma'am, ito ba sinasabi niyo magnanakaw? Mauna na ako. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan mo ako hahanapin. Mapapanis ka sa paghihintay, hindi ako lalapit sa'yo. Tayo na, sir. Para! Bakit nakasabit na naman tayo? Hindi, meron yung tawag ba? Oh, please, pare. Teka. Uy! Aling Luding, bakit walang ilaw? Inutulan tayo ng ilaw, Ira. May nagpunta rito mga taga-bangko. Hinanap ka. Pinapaalala lang sa'yo yung pinirmahan mong promissory note. Hindi mo pa raw yun nababayaran eh. Ang Kuya Ronald. Hindi pa umuwi eh. Gusto mo nang kumain? Pinutulan tayo ng telepono. 3 buwan na raw hindi ka nakakabayad.
どうもいらっしゃいませ。Excuse me. Do you have a reservation for Mr. Dags de Leon? Yes, ma'am. This way, please. Thank you. いらっしゃいませ。 Mr. Dags de Leon? Mr. De Leon, good afternoon, sir. Ikaw? Hello, Ira. Hindi ikaw ang imimit ko dito. Ako, Ira. Ang bagong kliyente ng Bid Advertising. Isang Mr. Dagohoy De Leon ang kakausapin ko according to my boss. Si Mr. De Leon o si Dags, ang kanang kamay ko. He handles many of my enterprises. And one of them is my private resort na ipinasok ko sa kumpanya nyo, which you will handle personally. Please? Masarap pang sushi nila dito. Excuse me. Thank you. I'll have sashimi. Will that be all? Iced tea. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang tulungan. May embargo ang bahay at lupa mo. In 3 months' time, pag hindi mo nabayaran ng principal plus interest, sakali ka na matutulog. Kung totoo man yon, kung sakali man ako matulog, wala kang pakialam. Hindi ka madudumihan, hindi ka matatapakan. Pero ayoko mangyari yan sa anak ng taong pinagkakautangan ko ng loob. Ira, gusto kitang tulungan. Bakit pa hindi mo matanggap yun? Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Kung ano man na itutulong ko sa'yo, wala kang tatanawing utang na loob. Hindi mo kailangan gumante. Can you just listen to my proposal first? Ano ba yung sinasabi mong proposal? Makasal ka sa akin. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ako pakakasal sa'yo? Para magkaroon ka ng karapatan sa asyendang ibinibintang mong ninakaw namin. Pag-asawa na kita, automatically 50% ng kinikita ng asyenda ay mapupunta sa'yo. At pag nagkataon, mababayaran mo ng inutang mo. At matutubos mo ng bahay at lupa mo. Nakakahiya talagang bulok mong pagkatao. Yayayain mo akong pakasal pagkatapos igigisa mo ako sa sariling mantika? I'm sorry, Mr. Edwin Torres, pero hindi ako pakakasal sa isang magnanakaw na katulad mo! Kuya! Ano nangyayari? Kuya, ano nangyayari? Ano yung mga putok na yon? Papatayin nila ako, Ira. Papatayin nila ako. Sino? May atraso ka ba? May mga utang ako. Umutang ako ng pera pang abono sa negosyo natin ng palugina. Pang ospital ni Papa. Ngayon sinisingil na nila ako. Wala akong maibayad. Pag hindi ko nabayaran ng mga taong ito, papatayin nila ako. Ira, papatayin nila ako. Huwag kang mag-alala, kuya. Mababayaran mo sila. At ang bahay na ito, matutubos na natin sa bangko. Paano? Hindi ka magsisisi, Ira. Gagawin ko lahat para lumigaya ka. I'll be a good husband to you. Hindi yan ang hinihintay kong sabihin mo. Kundi ang kasunduan natin sa asyenda. Kailangan tuparin mo. At isa pa sa mga kondisyong hihingin ko sa'yo, Edwin. Hindi mo ako hahawakan. Hindi mo ako... Pangalan at paglilingkod ko lang ay patatali ko. Hindi ang aking katawan. At hindi ako titigil sa pagtatrabaho. Paano kung may susuot ang singsing mo? Kung hindi ko man lang mahawakan ay dulo ng daliri mo. O ayan, engaged na tayo. Without much fanfare and without much ado. Na siya namang dapat dahil kunwa-kunwarian lang ang kasalang ito, di ba? Walang hiya ka! You can't do this to me! Bakit mo nagawa sa akin to, Edwin? After everything I've done for you! Ba't ganun ka? Tumatanong lang ako ng utang na loob ka, Ira. Sa ama niya. At sa akin,
Hindi ka tatanong ng utang na loob. Marami rin naman ako nagawa para sa'yo, ah. Ako ang nagpatuloy ng pagpapaaral sa'yo, remember? Itinuro ko sa'yo pasikot-sikot ng pagpapatakbo ng negosyo. Tinulungan kitang umunlad ng asyenda. Pinakilala kita sa buong lipunan. Nang dahil sa akin, umunlad ka! I made you! Tapos ito lang igaganti mo. May utang na loob din ako sa'yo. Hindi ko kakalimutan yun. Habang buhay kong tatanawin yun. Pero huwag mo akong talikuran na parang may red tide. Tayong pakasal. Pagkaiba tayo. Mababa ako, mataas ka. Nalulula ako pagkasama kita. Nanliliit. Humanap ka ng kapareha mo. Ayoko ng iba. Ang gusto ko, ikaw. I'm sorry. Pero desidido na ako. Tapos na sa atin ang lahat. Si Ira ang pakakasalan ko. No, hindi ako papayag, Edwin! Uulitin ko, I'm sorry. No, Edwin! At sino nagsabi sa'yong tatanggapin ko sorry mo? Ang lahat ng akin ay inilalabag ko ng patayan! Donna, it's over! I'm sorry. No, Edwin, please don't go! Edwin! Edwin! Mark my word, Edwin! Hindi ka mapupunta sa akin ang noche na yan. Dahil akin ka lang. Akin lang! Come on, Ira. Relax. Kayang-kaya mo yan. First time ko lang ho kasi, sir. You'll be terrific. Maganda ang trabaho mo. Siguradong magugustuhan yan ni Miss Benitez. She has an eye for good art. You know, Miss Benitez is the sole owner of this company. Bihira yung pumunta rito. Para dumalaw yan at makita lang ang presentation mo is a good sign that she's interested in you, in your work. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Miss Benitez, I'm pleased to introduce our new assistant art director, Miss Ira Noche. Yeah, kilala ko na siya. I've read her profile. I make sure na kilala ko ang aking mga employees. At kahit wala pa siya rito sa kumpanyang ito, kilala ko na siya. I know the Noches. Dating mayaman, pero ngayon mahirap na. Oh, anong gagawin natin ngayon dito? Magtititigan? Why don't you make your presentation now? Good morning, Miss Benitez. Ladies and gentlemen of the board, I'm here to present a new storyboard for Extra Bar's advertising camp. Is that your work? Yes, Miss Benitez. I don't like it. But Miss Benitez... I don't like it, Nieto. Kayo, gusto mo ba to? Kulang. Hindi ganun. I don't think it will be effective. Tama. to Correct. use that kind of... San lupalop ka ba nag-aral at ganyan kapangit ang trabaho mo? If that is your opinion, Miss Benitez, I will respect it. Pero hindi naman siguro tamang bastusin ang trabaho ng iba. At sino ka para magsabi ko ng tama o hindi tama sa kumpanyang ito? Empleyado ko lang dito, may I remind you. At ako ang may-ari ng kumpanyang ito. At pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko. And that includes kicking you out of here. You're fired. But Miss And you Benitez... are fired too, Nieto, for hiring incompetent people like her. Now get out. The two of you get out! This is not right. The meeting is adjourned. Get out. All of you, get out! Very well. Let's go. Get out! Bakit ka nagmumukmok?
Hindi mo naman kailangan ng trabaho eh. Pag kinasal ka na kay Edwin, buhay reyna ka na naman. Mahal ko talaga yung trabaho ko doon, Aling Luding eh. Si Ronald, hindi ba sasabay sa atin? Nauna na siya. Talaga iniiwasan ako ng kapatid mo. Tayo na! Sabik na ako makasakay ng helicopter. Sa wakas, makikita ko na naman uli ang asyenda. Tayo na! Luding, wala ba tayong nakalimutan? Wala na. Isinara ko na dapat isara. Tayo na! Ang asyenda! Ang asyenda! Akala ko hindi ko na makita uli. Kumusta na, ha? Thank you. Thank you. Maligayang pagbabalik ko, ma. Celia, kumusta na? Salamat. Berto! Ma'am, akala ko po, di na tayo magkikita-kita pa. Maligayang pagdating, Ira. Ira, si Dogs, Mr. De Leon. You remember him? Oo. Siya yung dapat nakamiting kong kliyente. Hello. Myra, sana wag na po kayo umalis dito. Ay, talagang hindi na siya alis dito dahil magiging asawa na siya ni Edwin. Kaya taga rito na naman siya! Pakipaayos sa loob, ha? Hi there. Welcome home, Edwin. How was your trip? Kasama ko si Ira doon. Oh, hi! Of course, kilala ko na siya. Dati ko nga yung empleyado, pinatalsik ko dahil nagdudunong-dunungan. Hindi mo na ako empleyado ngayon kaya dahan-dahan ka sa pagsasalita. Pwedeng-pwede na kitang ipagtulakan dahil wala ka na sa teritoryo mo, ha? Says who? I have a right to be here, my dear. Magkasosyo kami nito mapapangasawa mo sa ilang mga negosyo. You mean hindi niya sinabi sa'yo? Baka hindi rin niya alam na meron tayong relasyon. An intimate relationship. Will you stop it? Bakit ka naman ganyan, Edwin? Hindi ka nagpapakilala ng lubos sa babaeng pakakasalan mo? At ikaw naman, Miss Noche, anong klaseng babae ka? Hindi mo kinikilala ang lalaking pakakasalan mo? Ganun ka na ba kadesperada simula nang mamulubi kayo? Hintayin mo muna ako magpaliwanag. Bakit ako makikinig sa paliwanag ng isang manloloko? Hindi kita niloko. In the first place, hindi ko alam na si Donna pala may-ari ng kumpanyang pinasukan mo. At kung naman meron sa amin ni Donna, tinapos ko na noon pa. Wala akong pakialam kung meron kayong relasyon noon o ngayon man. Ang gusto ko, tanggalin mo ang karapatan niya dito sa asyenda. Sa asyenda, Noche! Well, I just did. At sabihin mo sa kanya, ha? Huwag niya akong pepestahin dahil sa susunod, hindi lang sampal ang aabutin niya. Ano bang tinuturo niya? Yung santo po, palagi niya pong tinuturo yan eh. Mang Vener. Mang Vener. uminom kayo. Si Luding ako, Mang Vener. Mang Vener, tama na ho. Ayan na naman ho kayo eh. Uminom na lang ho kayo.
Anong nangyari sa itay mo? Bakit siya nagkaganyan? Sige ho. Na-aksidente po siya. Inom na lang ho kayo. Nahulog sa bangin at natulala. Tay. Tay, may babalita po ako sa inyo. Mag-aasawa na po ako. Matutuwa po kayo dahil ang papangasawa ko, anak ng kaibigan ninyo. Si Ira ho. Natatandaan niyo po ba si Ira? Hindi ka ba magmamano sa itay? Ano? Pagmamanuhin mo ko sa taong umagaw ng asyenda namin? Pag-aawayan pa ba natin to? Gusto ko nang magpahinga. Ito ang magiging kwarto natin. Magsasama tayo sa isang kwarto? Akala ko ba na pagkasunduan natin hindi tayo Para lang sa palabas natin to. Para maniwala mga tao na sa isang kwarto lang tayo natutulog. Itong dating kwarto ni na Papa at Mama. Kaya nga itong pinili kong tulugan mo. Eh ikaw, san ka? Dito na lang ako. Ang office ng Papa. Pinaayos ko ito para dito na ako matutulog. Diyan sa sofa. So, magkasama tayo sa iisang kwarto pero hindi tayo. Ano to? Yan ang susut mo sa kasal natin. Akala ko ba simple lang ang... Ayoko na simple. Para sa magiging asawa ko. Gusto ko siyempre the best. Aling Luding? Aling Luding? Aling Luding? Ayos lang ho yung mga damit sa closet. Oh. Ira, bakit para siyang nakatitig dyan sa santo?
Vener, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Gusto ko sana makipag-usap sa inyo. Mang Vener, bakit ganun? Tinrato kayo ni Papa na parang kapatid. Para na kayong ama sa amin ni Kuya Ronald. Mang Vener, ano nangyari? Bakit naman walang natira sa amin kahit konti? Ang asyendang ito. Mahal na mahal ni Papa ang asyendang ito, di ba? Ngayon sa inyo na. Paano na si Kuya Ronald? Paano na ako? Mang Vener, sagutin niyo naman ako. Sagutin niyo naman ako, Mang Vener. Bagay na bagay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. I now pronounce you man and wife. Congratulations. May nagpadala. Regalo daw ko sa kasal ninyo. Akin na nga.
Pagkaya ba natin? Malaki ang ulo. Mga pagkain natin, ha? Makakalimutan mo yung mga pagkain. Mga baggage natin. Bakit ba kailangan pa natin magpanggap na magka-honeymoon? Eh, alam naman nating dalawa na hindi makukonsummate ang kasalang ito. Ira can just do it for my sake. Para naman di ako mapaya sa mga kakilala ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Edwin, na walang pwedeng mangyari sa atin. Ano naman ang mangyayari sa atin dito? There's a song
Kumain ka na muna. Magkakasakit ka na niyan eh. Wala akong gana. Kalimutan mo na si Edwin. Hindi siya talaga bagay sa'yo. At kanino siya bagay? Doon, sa Ira na yon. Ako ang naghirap. Ginawa ko siyang tao. Tinuruan ko siya maging isang magaling na negosyante. Minahal ko siya, Tita Inya. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod sa buhay na ito, Donna. Tanggapin mo yon. Hindi. Lalaban ako. Nang mamatay si Mama at si Papa, ako ang pumasa ng lahat ng hirap. Lumaban ako. Napalago ko lahat na naiwan nila. Tiningala ako ng dahil sa sarili kong kakayahan. Ikaw nakakaalam niyan, Tita Inya. Hindi ako basta patatalo. Dads. Ano? Good morning, ma'am. Kumusta ikaw? Pakibaba na lahat ng gamit. Kumusta? naman ho. Ano? Mukhang enjoy ah. Magbibilang na ba ako ng siyam na buwan? Ha? O, Dags, kamusta na? Okay na, boss. Nasa desk mo na yung mga report ko. May tao yata dyan sa kabilang asyenda at nagkakasayahan. Ano bang meron dyan? Magpapaparty mamayang gabi si Donna. Donna? Oo, boss. Siya'y nakabili ng kabilang asyenda. Iniimbitahan nga lahat ng taga rito mamayang gabi. Pati kayo. Hindi tayo dadalo, Edwin. Magpapunta ka nga ng tao doon, ipasabi mo na hindi kami makakapunta dahil pagod kami sa biyahe. At idagdag mo na rin na sa honeymoon kami galing. At sabihin mo na lang, magpapadala kami ng regalo. Tayo na. Kumain na kayo? Tita Inya, Malu, this is my aunt. Nice party. Yeah, Hi, great Ed. party, I can tell Stop you. it. Really, isn't it? Tita Inya, come on. Talk to her. Sure. Hey! Mwah. Nice of you to have come. Thank you. Yeah. Thank you. Hey, guys, Congratulations. eat and feel at home. Enjoy Great. yourselves, all right? Oh, did you finally meet my friend? Huh? What did I tell you? Oh, ba't hindi pa kayo kumakain? Eh, paano hinintay ka namin, ano? How sweet. Well, anyway, may i-explain ka sa amin dahil... Ano na naman to? May binili ka na ng mga hasyenda, ha, Donna? Well, chika, you know I love horses. Sa dami ba naman ng mga kabayo ko, saan ko sila ilalagay kung hindi ako bibili ng asyenda, di ba? Tsaka diba, may kwadra siya ng mga kabayo sa kabilang asyenda. Yung asyenda ng boyfriend mo. Dati kong boyfriend. If I know, kaya ka lang bumili agad ng asyenda dito para malapit sa kanya. Siguro hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, no? Please, wala na kami. It was over even before he was married. But we're still friends. In fact, I invited him over. Oh my God! In-invite mo pala niya! I don't believe Makikita ka na naman ng gwapo niya ex-boyfriend! Mags, umiral na naman ang pagkakikay mo, ha? May nagpapabigay po sa inyo nito. Matagal pa akong mamamatay. Uugod-ugod ka na kapag nabiyudo si Edwin. Kaya isusotli ko ang iniregalo mong kabaong. I hope ikaw ang maunang gumamit. Donna, it is inside.
Ma'am, napagutusan na po ako. Umalis ka rito. Donna, tama Umalis na. ka rito. Umalis ka rito. Donna, I said stop it! Stop it! Umalis kayo! Layas! Donna! Layas! Donna, tama na! Ito! Ibalik niya sa babaeng ito! Walang hiya siya! Tama na yan! Napakasarap ng fish meal sa agahan. Matagal na rin ako hindi nakatikim yan, ha? Ira, dumating ang kontrabida. Ikaw ba nagpadala ng kabaon sa party ko kagabi? Kung aaminin mong ikaw ang nagpadala ng kabaong sa kasal ko. Hindi ko alam pinagsasasabi mo. Ah, hindi. Pwes, lilinawin ko. Nagseselos ka dahil akong pinakasalan ni Edwin at pinagsisiksikan mong sarili mo sa asawa ko. Akong unang may karapatan kay Edwin at ikaw nang agaw sa kanya. Ikaw ang tinanggihan. Aling Luding, anong ginagawa sa mga surot na sumisiksik sa upuan? Tinitiris po, ma'am. Ikaw ang surot. Sige! Ininsulto mo ko nung nandun ako sa teritoryo mo. Pero ngayon, ikaw ang nandito sa teritoryo ko. Lahat ng gusto ko, gagawin ko! Babalik ako. Guguluhin kita. Isinusumpa ko! Ang galing mo, Ira! Natiris mo ang surot! Kuya! Ira! Mabuting man dinalaw mo ko. Miss na kita. Ay, miss na rin kita. O, sit down, sit down. Kumusta ka na? Good. Fine. May nakilala ako isang Japanese. Oh. Willing siya mag-invest dito para sa isang negosyo. Ah, really? That's good. Kaso may problema. Kailangan ko ng kapital. Mapapahiram mo ba ako? Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. Hi. Hi. Oh, kumusta? Eto. Hindi pa pala nagbabagong asukarera? Well, medyo nakababa ang mga makina para sa susunod na anihan. Ano ba sadya mo dito? Hihingi sana ako ng 100,000 pesos. 100,000 pesos para saan? Ibibigay ko kay Kuya Ronald. Bibigyan mo ng pera ang kuya mo. Kailangan niya sa itatay yung negosyo. Negosyo? Ano naman ang alam niya sa negosyo? Hindi ba alam na sa nagpabagsak ng Hacienda Noche Enterprise? Hindi naman niya sinadyang pabagsakin yon. Minalas lang siya. Minalas lang siya. And what makes him so sure na itong susunod na negosyo niya, hindi siya mamalasin? Kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon, paano siya makakabawi? Okay. Kung gusto niya makabawi, daanin niya sa sariling sikap. Hindi sa panghuhut-hut. Hindi niya ako hinuhututan. Kapatid niya ako kaya akong tinakbuhan niya. And besides, parte ko sa kinikita ng asyenda ang kinukuha ko. Anong ginaangal mo? Pinoproteksyonan lang kita dahil asawa kita. Sa pangalan lang, Edwin. Wala tayong pakialaman, remember? Gawin mo ang gusto mong gawin sa pera mo at sa sarili mong panahon at gagawin ko ang gusto ko sa akin. Teka nga, bakit pa tuwing mag-uusap tayo, lagi mong ipinamumukha itong kunwari ang kasal na ito? Dahil yun ang totoo. Ang tseke, Edwin. Naghihintay ang kapatid ko. Para yatang hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Alam kong galit ka dahil sa nangyari sa asukarera kanina. Kapatid ko yun. Ano mang masakit na salita laban sa kanya, masakit din sa akin. Isa pa, mukhang nahihirapan kang sundin ang pinagkasunduan natin. Let me make this clear. Ang kinukuha ko ay ang parte ko bilang kabayaran mo sa kunwa-kunwari ang setup na ito. Ang kunwa-kunwari ang kasal na pinakikinabangan mo! Na pinakikinabangan mo! Puro ka asyenda!
puro ka pera! Nakakahiyang tanggapin na nagsasama lamang tayo dahil sa pera! Para ano? Sige, tuloy mo! Ang kinukuha ko lang ay ang akin na ninakaw mo! Akala ko natutunan na niya akong mahalin, Tags. Ang sweet-sweet namin ng honeymoon namin. Akala ko, hindi na kunwa-kunwarian ang lahat. Edwin, tama na yan. Di ka naman sanay uminom eh. Bakit biglang-bigla yata naglalasing ka ngayon? Hi, beautiful. Anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ka. Hanep din tong binili mong asyenda. Ang laki. Please go. I don't want to see you here. Come on, Donna. Kararating ko lang. Umalis ka sabi rito eh. Dahan-dahan ka lang. Baka magsisi ka. We could be business partners. I can help you if you help me. I don't want to have anything to do with you. Umalis ka rito. I hate you. I hate you and your sister. Inagaw niya sa akin si Edwin. Mga agaw ang kapatid mo. Yung ba pinoproblema mo? Eh, hindi naman totohanan yung kasal nila eh. Pinakasalan ni Ira si Edwin para maibalik sa amin kalahati ng asyenda. At oras mabawi namin buong-buong ang asyenda, hihiwalayin ni Ira si Edwin. Gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na ho, Aling Luding, hindi pa ho ako inaantok eh. Hinihintay mo si Edwin, ano? Hindi. Ba't ko mahihintayin yun? Hindi mo nga hinihintay. Tantan! You don't have to be beautiful. Lasing ka. Sorry kanina, ha? Turn me on. Sandali. I just need your body, baby. Lasing From ka. dusk to dawn, you don't Edwin. need experience. Edwin, sandali. To turn me out. Maupo kang... Sorry. You just leave it all up to me. I show you what it's all about. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Happy lang. You don't have to be rich to be my girl. Sinong kasama you mo? don't have to be cool
Si Dags, through my world ain't no particular Si sound Dags? I'm not Sino compatible pa? with. I just want your extra time and your Sino pa? kiss. Bakit ba? Kasama mo si Donna, no? Teka, akala ko ba wala akong pakialam sa'yo, wala akong pakialam sa akin? Nagsiselos ka, no? Bakit ako magsiselos? Selos ka, nagalata ako. Ano ba? Concerned lang ako. Hoy! Concerned lang ako. Dahil pag may nangyari sa'yo, sino magpapalakan ng asyenda? Paano ang parte ko? I just want your extra time and your kiss. Ano ba? Tumahimik ka nga! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Binabawi ko ng sorry ko! Dapat pala 2 beses kitang sinampal eh! Just leave it all up to me. Talagang kahit saan ka dalhin, lumalabas ang pagka-artist mo, no? Mag-ingat ka rito. Delikadong lugar na to. Dito nahulog si Mang Viner. Talaga? At dito rin inatake sa pusong papa mo. Hi, girls. Oh, ba't parang namumutla yata kayo? Namumutla ba kami? Hindi naman ah. O, ba't nandito ka pa? Akala ko ba may lalakarin kayo ni Edwin sa Maynila? Ha? May dumating na bisita si Edwin. Bisita? Sino? Si Donna. Ano? Ang senyorito mo nasaan? Nandun ho. Hoy, babaeng malandi! Talaga bang hindi mo titigilan ang asawa ko? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hello? Hi. I'm Donna, short for Donata. Ikaw ba si Ira? Short yan ng ano? Bagong kliyente natin si Donna. Interesado siya sa mga kabayo natin. Mahilig ako mga bayo eh. Sorry ha, akala ko kasi Ano ba nangyari sa'yo kanina at bigla kang sumugod dito? i-develop ko pang mga ito eh. Sige ha, Donna. Ox ba? Call. Good. I win. Full house 10. Excuse me, please. Full check. There. Better luck next time, gentlemen. And ladies, of course. Malas talaga. I am lucky tonight. Sure you are. Break. Anong ginagawa mo rito? Di na lang kita ng swerte. Ilayo mo ang kapatid mo kay Edwin.
Kasal sila. Sabi mo hindi mahal ni Ira si Edwin. Eh kung magkakahiwalay sila, mawawala ang pakinabang namin sa asyenda. Tatapatan ko ang asyenda niyo. Bibigyan kita ng 20 milyong piso. Naliliitan ka. Alright. Let's make it 50. 50 milyong piso. You've got yourself a deal. Good. Ira, tapos na ang pagdurusa mo. Hindi mo na kailangan makisama kay Edwin. Pwede mo na siyang iwan. Paano kaparte natin dito sa asyenda? Hindi na natin kailangan ng asyendang ito. Mayaman na tayo uli. Alam mo yung perang binigay mo sa akin noon. Napalago ko yun. Marami na naman tayong pera. Tulungan mo na lang ako sa pag-asikaso ng negosyo ko. Pero ayaw kong iwan itong asyenda, kuya. Huwag mo sabihin nagkagusto ko sa kanya. Kuya naman, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ako papayag. Kaaway natin si Edwin. Hindi ko pababayaan tuloy mahulog ang loob mo sa kanya. Ira! Ira! Sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita. Ilalayo kita rito. Kuya! Kuya! Kuya, ayoko! Kuya! Kuya, ayoko sumama! Wala na maraming salita basta sasama ka. Huwag ka mabigla-bigla! Anong ibig sabihin nito? Ialis ko na rito, kapatid ko. Tapos na paggamit niya sa'yo. Hindi alis dito ang asawa ko. Asawa mo lang siya sa pangalan. Halika na. Kuya, ayoko! Kuya Ronald! Tama na! Ano ba? Edwin! Ano ba? Kuya Ronald! Edwin! Itigil niyo na yan! Hindi talaga ako may pakanan nito. Sino may pakanan nito? Si Donna. Siya talaga may gustong ilayo ko si Ira sa'yo. Well, well. Welcome home. So, sa akin rin palang uwi mo eh. Sabi ko na nga ba, you miss me. Buhay ko, Hindi na ako babalik sa'yo. Si Ira ang mahal ko. Hindi ako madaling matalo, Edwin. You know that very well. I own you. Hindi ko pinamimigay ang paborito kong pag-aari. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako isa sa mga kabayo mo. Ang pangangabayo mo, yun ang hindi ko may pamimigay. Tama na! Pastor! Pag inulit mo ang ginawa mo, papatay na kita. Hindi ako titigil! Edwin! Hindi ako titigil! Hindi pa ako talo! Tandaan mo yan! Hindi pa ako talo! Hindi ako titigil! Hindi pa ako talo! Hindi ako talo! Hayop! Edwin! Hindi pa ako talo! Tigilan mo na si Edwin, Donna. Tigilan mo na siya. Iba na ang buhay niya. May asawa na siya. Patahimikin mo na ang sarili mo. Patahimikin mo na siya. Bakit hindi ka sumama sa kuya mo? Eh di sana natapos ng pagkukunwari mo bilang asawa ko. Pinigilan mo siya, di ba? Bago pa man ako dumating, ayaw mo na sumama sa kanya. Kailangan ka pa bang pilitin? Totoo bang sinabi niya? Kaya ayaw mo umalis ng bahay na to dahil natutunan mo na ako mahalin.
Ayokong umalis dito dahil ayokong pakawalan ng kalahating parte ko sa asyendang ito. Ira. Hindi mo na ba ako matututunang mahalin? Hindi. Paano mo mamahalin ang iyong kaaway? Bakit ba hindi mo siya pagbibigyan? Sa tingin ko naman tunay ang pagmamahal niya sa iyo Ira, huwag mo na siyang pahirapan, ha? Ano? Mahirap, Aling Luding Naguguluhan na ako. Naalala ko ang papa. Ang panloloko nila. Halata ko naman umiibig ka na rin sa kanya. Si Aling Luding naman. Diba? Mahirap yun. Pigil ka ng pigil. Pag pumutok yan, parang pinatubo. Lalabas diyan sa puso mo ang dagsa-dagsang lahar ng pagmamahal na siyang lulunod sa'yo. Sige ka. Si Aling Luding, puro biro. Totoo ba, Itay? Totoo bang niloko niyo si Don Artemio para mapunta sa atin ng asyenda? Totoo bang binibintang ni Ira sa atin? Totoo. Niloko ninyong papa para manako ninyong kayamanan namin. Sinabi ko na sa'yo na ayoko makita pagmumukha mo rito, Kapag patay ka na, mapupunta kay Ira ang asyendang ito. Buong buo. Hindi mo rin mapapakinabangan. Makukulong ka pag pinatay mo ko. Hindi. Hindi kapag lumabas na aksidente pagkamatay mo. Lakad. Doon sa may bangin. Lakad! Bilisan mo! Talon. Talon! Kuya Ronald! Edwin! Tama na! Siya ang pumamal kay Don Artemio. Siya, dahil lang kung bakit tinatakay sa puso si Don Artemio. Siya... Kuya Ronald! Kuya Ronald! Edwin! Tama na! Tigilan niyo na yan! Ano ba? Edwin! Tama na! Edwin! Huwag kayo lalapit. Napakahayop mo pa lang talaga! Bakit pa hindi ako nakinig sa asawa ko? Mamamatay ka na. Edwin! Wag! Kuya! 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 Edwin! Edwin!
sa ibang babae, Edwin. Donna! Wag! Edwin! 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 Mahal kita. Edwin! Edwin! Hayop ka! Hindi ko sinasadya. Hayop ka! Hindi ko sinasadya. Edwin! Edwin! Doktora, parang yun ang pungawa. Tulungan niyo po siya. Doktora, maawa po kayo. Kailangan mabuhay siya. Edwin! Hanggang dito na lang ako kay Mrs. Hindi na ka pwedeng pumasok sa loob. Edwin! Ma'am, iimbitahan ho sana namin kayo sa presinto. Alam ko. Kanina ko pa kayo hinihintay. Napatay ko ba siya? Ligtas na ho siya. Hindi totoo. Kaya inatak sa puso si Don Artemio dahil nakita niya akong nahulog sa bangin. Hindi. Ira, inatake sa puso ang papa mo dahil kay Ronald. Pinagtapat ni Don Artemio kay Ronald na ito'y hindi niya tunay na anak. Ngunit dahil sa sobrang pag-aabuso nito, ipinasya ng papa mo na ipamukha na sa kanya ang katotohanan at putulin ang kanyang mga karapatan. Naggalit si Ronald. Nagpunot ng baril. At ang sabi, walang sino man na dapat makaalam ng katotohanan ito. Ang papa mo, dahil sa labis na pagkasindak, bago pa pumutok yung baril, nangapos na ang hininga at unti-unti nang bumubuhal. Ang ginawa ni Ronald, binaril niya ng binaril. Pero hindi niya pinatatamaan. Tinatakot lang niya dahil gusto na niya itong mamatay. Hanggang sa tuluyan ang pinatawag sa puso ang papa mo. Sa takot ko, umatras ako ng umatras. Hindi ko na mamalayan. Nasa bingit na pala ako ng bangin. Ang natatandaan ko lang, ay nung mahulog ako sa bangin. Kaya pala magkaibang-magkaiba kayo ng ugali ni Ronald. Sobrang ganid niya sa pera. Kanya, Ira, kunwari, ipinamana sa akin ng papa mo itong asyenda. Ang totoo, hindi naman namin to eh. Gusto lang niya makaiwas sa kasakiman ni Ronald. Sa loob ng santong ito, tinago kong papeles ng asyenda. Edwin, Tag, pagtulungan niyong angatin.
Gaya ng mga dokumento. Sa'yo lamang pinamana ng papa mo ang Hacienda Noche. Bakit walang sinabi si Edwin sa akin? Walang nalalaman si Edwin sa salitaan namin ng papa mo. Ira, ngayong natupad ko na ang pangako ko kay Don Artemio, aalis na kami dito. Babalik na kami ni Edwin sa dati naming bahay. Aalis na kami. Yan ang susi ng buong asyenda. Huwag kang malulungkot, Ira. Nariyan lang kami sa labas ng bakuran mo. Anumang oras na kailangan mo, nakahanda kami tumulong. Maraming salamat ho. Dags, thank you. Salamat po. Paano, Ira? Aalis na kami. Edwin. Alam ko, Ira. Huwag ka mag-alala. Ipawawalang bisa akong kasal natin. Siya nga pala. Ano to? Mga alaala mo. Kasama natapos ang palabas natin. Napakabilis na magitan sa ating dalawa. Pero, Ira, wala akong pinagsisisihan. Pasensya ka na kung meron akong pagkukulang, kung meron akong pagkakamali sa'yo. Tandaan mo to. Kung makunwari man nangyari sa ating dalawa, pero yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan yan, Ira. Kahapon. At mangyayari bukas. Ira, ikaw lang ang pag-ibig ko. Ngayon at kailanman. Edwin? Edwin! Edwin! Edwin, mahal kita! Edwin! Edwin! Yes! Edwin, mahal kita. Mahal na mahal kita, Ira.